China bike. Sirain. Kalawangin. Ilan lang yan sa mga bansag sa brand na ito noong nagsisimula pa lang sila. Sa mundo na dinidomina ng Japanese giants tulad ng Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki, paano nga ba nakasingit ang isang local player na madalas pagtawanan noon? Pero ngayon, tumingin ka sa paligid, sa mga tricycle pila, sa mga bundok at sa mga highway, hindi mo na sila mai-ignore. Sila ang takbuhan ng masang Pilipino. Ito ang kwento ng Ramas Uy Pitching Sons, Incorporated, o mas kilala natin sa tawag na RUSI. Paano nga ba sila nagsimula sa Dumaguete at paano nila nasakop ang kalsada ng buong Pilipinas? Tara, alamin natin. Yo mga paps, welcome sa Bald Driver Channel. Dito, hindi ka mabibitin sa hatak, kwento at mga motor na siguradong tatatak. Tara, simulan na natin to. Para maintindihan ang RUSI, kailangan nating bumalik sa Dumaguete City. Kilala ang Dumaguete bilang Motorcycle Capital of the Philippines dahil sa dami ng motor dito per capita. Pero bago naging higante sa motorsiklo, ang pamilyang nasa likod nito ay mga veterano na sa negosyo. Ang pangalang RUSI ay acronym para sa Ramas Uy Pitching Sons, Inc. Pero nakita nila ang isang malaking problema sa Pilipinas noong early 2000s. Ang presyo ng Japanese motorcycles ay sobrang mahal para sa ordinaryong manggagawa at tricycle driver. Dito pumasok ang brilliant idea. Bakit hindi tayo mag-import ng parts galing China, i-assemble sa Pilipinas, at ibenta sa presyong abot kaya ng masa, at doon ipinanganak ang RUSI Motorcycles. Established noong 1957, nagsimula sila hindi sa pagbebenta ng motor, kundi sa general trading. Imagine, mula kopra, construction materials, hanggang sa spare parts, basta negosyo, nandoon sila. Pero hindi naging madali ang simula. Nung pumasok ang RUSI sa market, ang tingin ng mga tao sa Made in China ay basura. Aminin natin, nung early years, may mga quality issues talaga. Mabilis kalawangin ang flarings, maingay ang makina, at minsan, nagva-vibrate na parang massage chair kapag high speed. Dito nabuo ang stigma. Sabi nila, ang RUSI daw ay acronym ng Republic of Useless Steel Industries o Rurok ng Sira. Pero may isang bagay na hindi matatalo ng stigma. At yun ay ang presyo. Habang ang mga Japanese bikes ay nasa 70 to 80,000 pesos noon, ang RUSI ay nag-o-offer ng brand new motorcycles sa halagang halos kalahati lang. At hindi lang yun, sila ang nag-pioneer ng aggressive financing sa probinsya. Yung tipong may down payment ka lang na maliit o minsan wala pa, maiuuwi mo na ang unit. Approval agad ang naging sandata nila. Paano sila nakabangon sa quality issues? Simple lang, ginamit nila ang clone strategy. Karamihan sa makina ng RUSI ay base sa lumang technology ng Honda, tulad ng GY6 engines para sa scooters at pushrod engines para sa pantra, pangtrabaho. Dahil dito, naging mechanic-friendly ang RUSI. Nasira ang piston, pwedeng palitan ng parts ng TMX. Nasira ang carb, pwede ang K-hin. Dito na-realize ng mga tricycle drivers. Oo, medyo sirain ang kaha, pero yung makina, basta alaga sa langis, tatakbo yan. At kung masira man, mura ang piyesa. Ang mababang monthly amortization ay nangangahulugan ng mas malaking kita para sa mga tricycle drivers at delivery riders. Naging practical na choice ang RUSI. Instead na magbayad ka ng mahal sa brand name, sa RUSI, ROI, Return on Investment, agad ang habol mo. Ito ang naging susi nila para sakupin ang Visayas at Mindanao. At eventually, pati na rin ang Luzon. Fast forward to today, nag-iba na ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging pantra, pinasok na rin ng RUSI ang leisure market. Nandyan ang RUSI Mojo, RUSI Sigma, at ang sikat na RUSI Gala. Nabuo ang isang kultura. Ang dating pang-aasar na RUSI lang malakas, naging battle cry na ng community. Naging canvas ang RUSI para sa mga modification enthusiasts. Thai concept, Malaysian concept, drag bike, name it. Dahil mura ang base unit, mas malaki ang budget ng owners para mag-modify at magpaganda. Napatunayan ng mga users na nasa wielder, not the sword yan. Kahit gaano kamahal ang motor mo kung tamad ka sa maintenance, masisira yan.
Pero ang Rusi, kapag minahal mo, mamahalin ka rin pabalik. Mula sa isang hardware business sa Dumaguete hanggang sa maging household name sa buong bansa. Ang kwento ng Rusi ay kwento ng resilience. Hindi man sila kasing pulido ng Japanese brands, napunan nila ang isang mahalagang puwang sa buhay ng Pilipino, ang pangangailangan ng abot-kayang transportasyon para makapaghanap buhay. Sila ang naging paa ng mga magsasaka, ang kabayo ng mga tricycle drivers at ang unang motor ng mga nangangarap na riders. Kaya sa susunod na makakita ka ng Rusi sa daan, huwag mo na silang isnabin. Dahil ang brand na yan ay simbolo ng diskarte ng Pinoy. Kayo mga boss, anong experience nyo sa Rusi? Rusi lang ba talaga ang malakas? I-comment nyo na sa baba. This has been Bald Driver. Ride safe, mga kabald.